Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 72 ng Omniscient Reader's Viewpoint, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Matapos wasakin ni Kim Dokja ang Absolute Throne, natapos ang ika-4 na senaryo at nabuo ang unang salaysay, narrative. Agad na naghari ang kaguluhan sa Gwangwamon habang ang mga nakaligtas ay naguluhan at natakot sa maaaring mangyari. Marami ang nagsisi kay Dokja dahil naniniwala silang sinira niya ang ika-5 senaryo para sa lahat. May ilan pang nakiusap sa Intermediate Dokaebi na ibalik ang trono upang muli silang makalaban para rito, ngunit malamig nitong ipinahayag na ang mga senaryong natapos na ay hindi na maaaring baguhin. Sa halip, kinutya nito ang kagustuhan ng sangkatauhan na mamuhay ng walang hari at nagbabala na kung tuluyang masira ang mundo, si Kim Dokja ang mananagot. Sa isang pitik ng daliri ng Dokaebi, isa-isang naglaho ang lahat ng tao sa Gwangwamon. Naglaho si Nayo Sang-a, Jung Hiwon, Lee Gilyaong, at ang iba pa hanggang sa si Dokja na lamang ang naiwan. Bago pa siya makapagsalita, bigla siyang inilipat sa ibang lugar at nawalan ng malay dahil sa matinding pagod at sobrang paggamit ng kanyang mga kakayahan. Bago siya tuluyang mawalan ng ulirat, nakatanggap siya ng 10,000 coins bilang gantimpala sa pagtatapos ng ika-4 na senaryo. Habang walang malay, nanaginip si Dokja tungkol sa kanyang masakit na karanasan noong siya ay nasa high school bago magsimula ang apokalipse. Muli niyang naranasan ang pambubuli ni Song Minwo, na paulit-ulit siyang sinaktan at pinahiya habang kinukutya pa ang kanyang ina. Hindi siya nakaganti at ang tanging naisip niya noon ay ang hiling na sana ay maging katulad siya ni Yo Jong-hyuk, ang paunahing tauhan ng Ways of Survival. Napakatindi ng sakit ng panaginip na yon dahil wala ang proteksyon ng fourth wall. Kalaunan, muling nag-activate ang fourth wall at winasak ang panaginip. Kasunod nito, gumana ang Omniscient Reader's Viewpoint na nagbigay sa kanya ng kakayahang marinig ang kalagayan ng kanyang mga kasama. Nalaman niyang si Jung Hiwon ay napunta sa isang bar, si Lee Ji-hye ay naibalik sa kanyang dating paaralan, at si Lee Hyun-sung ay napunta sa isang kampo ng militar. Mula sa kanilang mga reaksyon, napagtanto ni Dokja na ang lahat ay ipinadala sa mga lugar na may kaugnayan sa kanilang nakaraan bilang bahagi ng malupit na plano ng Intermediate Dokaebi upang paghiwa-hiwalayin silang lahat. Pagkagising ni Dokja, natuklasan niyang nasa bubong siya ng Minosoft, ang kumpanyang dati niyang pinagtatrabahuhan bago nagbago ang mundo. Habang minamasdan ang tahimik na lungsod, nalaman niyang may natitira pang 10 araw bago magsimula ang ika-5 senaryo. Ang pagsira niya sa Absolute Throne ay nagbigay ng pansamantalang pahinga bago magsimula ang susunod na pangunahing senaryo, ang Great Hall. Gayunpaman, ipinakilala ang isang kapalit na sub-senaryo na tinatawag na Survival Activities, kung saan kinakailangang mabuhay ang lahat sa loob ng 10 araw, kumain ng 3 beses bawat araw, matulog ng hindi bababa sa 6 na oras, at magbayad ng 500 coins tuwing gabi. Ang sinumang hindi makasunod sa mga patakarang ito ay mamamatay. Dahil maaari nang makakuha ng coins mula sa mga halimaw, naunawaan ni Dokja na ang pansamantalang senaryong ito ay ginawa upang pilitin ang mga tao na mag-ipon ng sapat na coins bago magsimula ang susunod na pagsubok. Habang naghahanap si Dokja ng mga gamit, napansin niyang may mga armadong tao na pumasok sa gusali ng Minosoft. Nang pagmasdan niya sila, napagtanto niyang sila ay mga wanderers, mga taong piniling mamuhay ng walang kinikilalang hari o grupo. Dahil wala ng baterya ang kanyang telepono, pumasok siya sa opisina upang maghanap ng ekstrang baterya. Habang naghahalungkat sa dating opisina ng QA team kung saan siya nagtrabaho, hindi niya inaasahang makikita si Deputy Yoon, isa sa kanyang dating katrabaho na nakaligtas sa apokalipse. Labis ang tuwa ni Deputy Yoon nang makita siyang buhay at ikinuwento kung paano nagsimula ang unang senaryo habang nasa night shift sila sa kumpanya. Marami sa kanilang mga kasamahan ang namatay, samantalang ang iba ay napilitang pumatay upang mabuhay. Hindi na ang dating mabait na Deputy Yoon ang kaharap ni Dokja, naging malamig na ito at tila wala ng emosyon habang ikinukwento kung paano niya pinatay ang dati nilang manager. Paglabas nila ng gusali, ipinaliwanag ni Deputy Yoon ang pamumuhay ng mga wanderers.
Sa halip na harapin ang bawat senaryo, mas pinipili nilang magtago habang ang ibang grupo ang nagtatapos sa mga ito. Ngunit kapalit nito, madalas silang maging target ng mas malalakas na grupo. Hindi nagtagal, ipinakita ni Deputy Yoon ang isang mas nakapangingilabot na tanawin, ang mga coin farm dito, ang mga bihag ay pinipilit na magpatayan, pahirapan, at minsan ay abusuhin upang aliwin ang mga constellation na nanonood mula sa kalangitan. Habang mas marahas at mas nakagigimbal ang kanilang paghihirap, mas maraming coins ang ibinibigay ng mga constellation. Ipinaliwanag ni Deputy Yoon na ito ang naging bagong paraan ng pagkita ng pera sa mundong iyon. Lubhang nadismaya si Dokja nang makita kung gaano kabilis naging libangan ng mga tao ang paghihirap ng kapwa nila para lamang mabuhay, habang may mga bagong bihag na dinadala sa mga kulungan. Napansin ni Dokja ang isang pamilyar na mukha sa gitna nila. Walang iba kundi si Han So-young, ang misteryosong first apostle na kilala bilang plagiarist. Habang inuutusan ng mga wanderers na hubaran siya at dalhin sa isa sa mga kulungan, napagtanto ni Dokja na ang isa sa pinakamahalagang tao sa kwento ay nahulog sa kamay ng malulupit na grupong ito, hudyat ng panibagong mapanganib na laban na kanyang haharapin, at iyon na para sa kabanata ngayong araw. Talagang nagiging mas interesante na ang mga pangyayari, at siguradong magiging sobrang intense ang susunod na episode. Kung fan ka ng series na ito o ng iba pang anime tulad ng Solo Leveling, Omniscient Reader's Viewpoint, o The Beginning After the End, naglagay ako ng ilang anime figures at merchandise sa description. Makikita mo roon ang mga character figures, collectibles, at anime-themed items kung gusto mong suportahan ang channel o bumuo ng sarili mong anime setup. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod.